Pumalag ang ilang personalidad na pinangalanan sa pulong ng Cayetano Block na tumanggap umano ng mali-maletang pera kaugnay sa flood control projects. Kabilang po dyan ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas at senador at pati isang pari. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang humarap sa pagdinig ang mga dating sundalo na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila ang abogadong si Attorney Levy Baligod. Ayon sa mga dating sundalo, nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang House Appropriations Committee Chairman si Ko hanggang sa mawala siya sa poder. Sabi ng isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera. Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos. Pesos po, Your Honor. Yung medium, Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera. Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures. Nakapaghatid rin daw sila sa Ilocos. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Sir. narinig mo lang. Baka naman, baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ayon kay Belnard Tube, tabing ilog ang pinuntahan nilang bahay pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. Tinanong pa ni Senadora Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating nag-dinner po sila ni Kong Saldi. May dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Binasa ni Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Si Terry Ridon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Idinawit din nila ang ilang miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Pero Yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung... siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista.
Pero Pero- yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya. Kasama rin daw sa nahatira ng pera si Father Flavi Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Ang palasyo, hinamon ang mga nag-akusa sa Pangulo na patunayan ang mga aligasyon. Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Tinawag naman ni Senador Tito Soto na bogus investigation in aid of destabilization ang pagdinig. Anya, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay namatay noon pang 2015. Binigyang diin niyang hindi pa senador mula 2022 hanggang 2025. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa akusasyon sa kanya kasi kasinungalingan daw ito. Kaya kahit si Gumban ay nalilito, partikular niyang pinuna ang paiba-iba umanong bilang ng maleta at halagang laman nito na binanggit ni Gumban. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Kabilang ang 18 Marines sa inimbitahan ni Tulfo sa pagdinig sa Lunes. Si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa kabilang paksyon. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyon. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mamabata sa si Zaldico para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dahil daw dito kaya muling maghahain ng kaso si Trillanes. Dati na ring sinabi ng ICC na di sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. Itinanggi rin ng mga kongresistang binanggit ang mga aligasyon. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Sabi naman ni Congressman Pepito Alvarez, ang pagdawit sa kanya ay posibleng may kinalaman daw sa hindi niya pag-endorso sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Na kung maaari daw, endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Ayon naman kay Congresswoman Jervy Luistro, layon lang ng aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Muli ring iginiit ni Congresswoman Leila de Lima na wala siyang tinanggap na pera, mapasamaleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga aligasyon. Tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pinagsamang pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila silang anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Pinaghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Baligod. Sabi pa ng kampo ng mababatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko at pahinain ang tiwala sa public institution. Dinipensahan naman si Father Flavi Villanueva ng organisasyong kanyang kasama sa pagtulong sa mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings. Anila, hindi lang mali ang mga paratang kundi malisyoso, mapanira at walang katarungan para sa isang pari na tumutulong sa mga mahihirap at pamilya ng mga EJK victim. Hindi raw totoo ang aligasyong may delivery ng maleta malapit sa isang simbahan sa Mindanao Avenue.
Dahil wala raw simbahan sa lugar na tugma sa description ng mga testigo. May sinimula na raw silang legal na hakbang para panagutin ng anilay mga piniling magsinungaling. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mambabatas na pinangalanan ng mga nagpakilalang dating sundalo. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA News.